Dorme. Ganda nga po. Ako sir. Ay sir. Kay Joy Orby. Ay, okay, nino mo. Nino mo. Sir. Ano may ayaw? Mayor! Ang aming laban Pagiging ng Manila. Ibininig ko ang kamukha ko na pinakapos. Ito na, Yorme, Isko, Moreno, Domagoso! Ang pagkabalik. O, diba? Sabi ko na, minawag ang kwento. At nandyan din ang ginawa niyong bagong Vice Mayor ng Manila, ang lingkod bayani ng Manila, Vice Mayor Chi Atienza. At nandyan din ang pinaka-poging councilor, DJ Balay. Ayan, si Yorme, Strong Moreno, at Vice Chi Atienza. Ryan Ponce. At sa pagkakataon po ito, tawagin naman po natin ang ating butihing Vice Mayor. Palakpakan po natin, Vice Mayor Chi Atienza. Magandang hapon. Tinitingnan ko ang mga mukha niyo at medyo mas maaliwalas na ngayon kaysa nung Sabado. Pero alam ko, malaking tulong ang binigay ng barangay ninyo sa inyo. Kaya palakpakan naman natin ang lahat ng mga tao sa inyong barangay sa pamumuno natin mga napakagandang chairman. At huwag natin kalimutan ang ating mga volunteers na social workers. At alam ko 3 araw na po sila nandito para sumuporta sa inyo. Alam niyo yun ang nagagawa ang gobyerno at ang bayan ay tulong-tulong kahit pa paano nakakabalik ng pag-asa sa inyo. Pero nevertheless, nandito ako noong Sabado at masaya ako dahil kahit pa paano alam ko na alagaan kayo. At dahil nangangako si Yorme, pinutupad niya. Kaya nandito kami para sa inyo. Kaya tuloy-tuloy na po sa inyong pag-asa. Alam ko masakit, pero tandaan niyo sinabi ko noon na pag masakit, iiyak mo sa Panginoon dahil tutulungan niya kayo gumagawa niyo. Mahal ko kayo. Love you. Maraming salamat po, Vice Mayor Chi Atienza. At sa pagkakataon pong ito, huwag na po natin patagalin pa. Palakpakan po natin ang nag-iisang Yorme, Mayor Isko Moreno Domagoso. Magandang araw sa inyo lahat. Magpasensya na. Yung pila ng tricycle, na-perwish ko natin. Pasensya na kayo ha, saglit lang naman ito. Dito kasi yung pila ng tricycle eh. Maraming salamat sa inyo ha, sa pagpapahiram nyo dito sa lugar. Anyway, saglit lang mo ito, di naman magpatagal. Ano na? Karyon! Umiiyak kasi ito nung pumunta ako eh. Basang-basa siya ng ulan eh. Sabi ko sa iyo, babalik ako eh.
kanina umaga, talagang naghahanap ako ng traffic para gusto ko naman ma-isa niyo ang problema. Awa naman ng Diyos, mukhang yung mga taong gobyerno ngayon medyo mabilis kumilos. Yes! Yes! Nakapansin ko na. Dapat. Oo, kanyang mga tulongin. Sinukukunya ka na. Oo, natutuwa naman ako, pati sa ating, si Director J. Nauna na po. Nauna na. O, tamo, mabilis talaga. Pumunta na kayo sa kabila sundo. Kasi may sundo din sa nagkataon kasi weekend. Kaya nga yung araw. Although ang sundo, wala naman pinipiling oras. So, pag magkaganon, masaya kami. At natutuwa ako sa mga kasamaan ko sa City Hall ngayon, medyo bumibilis ang kilos nila. Pag mabilis ang kilos, mabilis ang responde. Diba? Mabilis natutuloy sa pangangailangan ng tao ba. Sige. Kanina, sinare ko to sa 3rd District. Isa sa problema natin yun, bukod sa basura, na malapit na matapos. Hindi mo kaya, pinakukuha ko na yung ano ninyo. Yun na ba yun? Todo na ba yun? Ano ba? Marami ba? Ilabas yun na. Todo nyo na. Yung mga nasunog na gamit, iyan nyo na doon sa nakita ko kanina. I already ordered the DPS and the DA. Kunin agad. So, kung di ngayong gabi yan, bukas sa umaga, kaya ilabas yun na para isang katawan na lang. Pero kanina, bukod sa basura ang problema natin, ito, huwag mo natin isipin yung basura na yan. Sunog yan eh. Napansin nyo ba na wala na yung mga basura sa Maynila? Nakakaw na. Maraming naman na. Ilang araw na lang yan, babalik na sa normal. Ngayon, pag bumalik na tayo sa normal, ako naman na makikiusap sa inyo. Diba, normal na yung hapon. Kailangan hindi abnormal yung tapon, ha? Kailangan normal din yung tapon. Ha? Ibig sabihin, sasabihan naman kayo ng barangay sa scheduling na natin. Kung yung dati, diba, darating ang truck, ilalabas ang basura. Pero sigurado, araw-araw may koleksyon yung basura na. Wala nang may impact sa loob ng bahay. Kasi mag-normalize na tayo. Okay, that's one. Okay, matapos yung buong linggo ko, last week, nakaka-focus sa basura. Ang pangako ko sa kababayan ng linggo ito ay yung problema sa gamot. Yung gamot sa Santalo, sa health center, o sa mga hospital dito. Kanina, na-media ko na kanina, siguro mapapinalize ko ito ng 1 day or 2 days. Anong epekto nito? Pag nagkatotoo ito, usapan namin kanina, kwentuang laway lang kami. Inusog ko yung mga supplier. Kasi lang ko supplier. Mag-isa talaga dahil hindi binabayaran. Nasuba sila. Eh, sabi ko naman, ito ang garantiyang binigay ko sa kanila. Simula July 1, yung pag-upukol, yung 30, di ba? Simula July 1, lahat ng kukunin ko na gamot hanggang December 31, babayaran ko sa takdang panahon. Yun ang sinabi ko sa kanila. Pangalawa, siyempre ang tanong nila, paano yung bayarin ang dati? Sabi ko, pwede ba bubayin ko muna kayo? Ulog-ulog muna, DJ Bagachin. Hindi, drops. Ibig sabihin, lahat na kukunin ko, may gamot, supplies, katulad ko, District 4, Hospital ng Sampalo, Health Center, so on and so forth, mabayaya ko. Para walang utang at mabawasan ko, hindi natin mabigas. Kaya abangan nyo, sa Facebook ko, mag-a-announce ako, kung pwede nang sugod, mga kapatid.
Babalik natin sa maintenance, sa mga inang kong lolotola, sa testboom. Ayan. Yung iron sa katalsyon lahat, pati supply. Kasi yung isang araw, punta ako sa hospital ng Manila. Hearing media. Yung injection, yung karayong, wala. Ang nakukuha ng tao, itong molo doon. Yakapsun at kispirin. Pero pwede. I will address it. Itong week na to, makakita kayo ng solusyon. I-apply ko lang. Pangatlo, yung mga nasunugan. Dati, posam. O ngayon, bawat nasunugan tatanggap ng 15,000 pesos. Kasi ninyo, dati posam-posam, eh ang mahal na ng yero ngayon. Ang mahal na ng 2 portos. Okay lang sana bumili 2 portos kung may papalunin kang ulo. Hindi, yung mataas ang GDP. Eh gusto ko makarecover kayo. Makabili kayo ng bago. So, yan, tulong sa inyo ng pamahalaan. So, ngayon, scared na ako. Punta na ako ng Tondo. May naglaro din ng apoy doon. Naglaro din ng apoy. Hindi masasawa ko na kayo. Pinagagaan ko lang ako. Mahirap masunugan. Hindi panty. Kung sinanay nagpadede, kita na namin. Diba? Ang hirap talaga masunugan. Ikaw lang. Huwag ka mag-alala. Sanay na ako dyan. Ayan, masaya na kayo. Masaya na sila. Chairman, palampakan natin ang chairman. Ang mga kagawan, tanol. Ay yung ating mga social worker. Ito, na-apat, sunod-sunod, isang linggo. Wala pa tulog yan. So, thank you sa kanila, thank you sa inyo. O, masaya na ba kayo? Ibawasan na yung problema. Masaya na rin ako. Mag-ingat kayo. Sa mga lulukyot ako, naku, abangan ninyo. Basta yung utang sa inyo ng Maynila, huwag kayo magkalala. Hindi ko kumanunuwa. Nakataluin. Gagawa ko na pala, unahin ko lang yung mga pangkailangan ng pangkalala. Bata, matanda, may ngipin o wala, mahirap, mayaman, middle class. Yun muna ang unahin natin. Kasi yan, hindi yan, makaka-recover din tayo ng I love you, nanay niya pa. Tapos sa mga ninyo, nangako ako ng gatas. Na-miss yun na ensure? Didisgrasyahin ko yun, huwag na mag-alala. Lahat gagawin ko, mapagaan ko lang ang tayuan nyo sa buhay. So ulit, mag-ingat kayo, mag-ingat sa kasa, kayawa ang Diyos, makakalaos din tayo. Ha? Maraming salamat, pagpalain naman kayo ng pong may kapal. Manila! God bless. Thank you. Dapat please. Anak yun. Ayaw sa anak.
Yorme, good afternoon. Muli po mga taga-Barangay 129, palapakan po natin, Vice Mayor Chi Atienza at Dr. Isko Moreno, the Marcos. At sa mga pagkakataon po ito upang bumati po sa atin, palapakan po natin, Vice Mayor Chi Atienza. Magandang hapon. Alam mo, nahuhundin ko ang lakas at kasiyahan sa mga manunod. Kasi kahit na ano nangyari sa inyo, pagpunta namin dito, parang masaya na rin ngayon. Pero alam niyo na kung masakit yung nangyari. Dahil sa isang inyong lahat, yung pinagpagulan ninyo, talaga. Pero huwag kayo mag-alala. Dahil importante, buhay kayo. At naniniwala ako, kapag ibigay niyo sa Panginoon ang lahat ng hinanakit niyo, lahat ng takot niyo, kaya niyang ibalik ang lahat ng siksik niyo. Pero pag nabigay na niya lahat sa inyo, mas maganda na ang buhay niyo dahil kasama rin niyo. Anyway, nandito kami ni Yorme at ng mga konsihal para ipakita sa inyo na buhay na ang gobyerno sa Maynila. At makakaasa kayo na nandito ng pagkalagi kasama ngayon. Maraming salamat. Maraming salamat po, Vice Mayor Chi Atienza. At sa mga pagkakataon po ito, maraming naman po natin taga-Barangay 129, palapakan po natin ang ama ng lungsod ng Maynila, Dr. Isko Moreno. Magandang araw sa inyong lahat. Una-una, kami ni Chi ay nagkikisimpatya sa Sintulyo. Nagkikisimpatya kami, talaga ganyan, no? Wala namang kasunod. Hindi kasi kayo naglalaro ng ako. Hindi, pinapatawa ko. Ang importante, hindi tayo. Life must go on. Pero matanong ko muna kayo. Tinanong ko si Chairman kanina eh. Positive yung sagot eh. Daming kababaihan. Nawawala na ba yung mga basura?
Malilinis na. Bakit malinis ka pa, ate? Buong linggo, simula nang umupo ko isang linggo, wala akong ginawa talaga kundi nakutin lahat ng basura. Kasi wala ka nang makain. Tukod na rin sa pagkain. Tapos magkakasakit ka pa, dala ng basura. Ay yung basura, simpleng problema lang yun sa totoo. Kung gugustuhin lang. Linggo nang tinambak yan, nawala, 2 araw. Tapos na. Tingin ko, ang tansya ko, mga ilang araw na lang, magre-regular na ulit ang koleksyon na. Pag nabalik ko na yung koleksyon ng maayos, kayo naman ang may obligasyon. Balik naman ako sa inyo. Kasi yung tambak ng basura, kapabayaan ng gobyerno. Nag-resolve ka na. Ayos na. Nag-organize na. Kayo naman ang hingin ko ng tulong. Kayo naman yung hindi maglalabas ng basura pag wala pa yung truck. Kasi ang trabaho ko, pagdatingin ko ang truck dito. Ang trabaho naman ng tao, ilabas sa tamang oras. Pwede ba yan? Basta ang obligasyon ko, hindi magtatagal yung basura sa loob ng bahay. Dapat ang truck regular nang darating sa ating barangay. Okay ba yun? Hati tayo. Kaya trabaho nyo, disiplina. Ang trabaho ko, tuparin ang pangako. Tama ba? Kasi di baling mahirap tayo, hindi kailangan maging dugyot. Di baling squatter tayo, hindi kailangan maging dugyot. Pwede naman kahit mahirap tayo, malinis, maliwalas ang kapaligiran. Di ba? Pwede, di ba? Ang tanong, may toast gas ba yun? Wala. Iway lang. Laway-laway lang. Usog, yan. Kasi walang puhunan. So, pag ang taong bayan, amalaan, pareho ang gawa. Wednesday, para Thursday. Ego, magkano. Pangalawa, itong linggo ko, ang pangako ko sa sarili ko, at yung pinangako ko, ayusin ko yung problema ng Maynila. May pangalawang problema ng Maynila na malaki. Una, basura. Pangalawa, gamot. Gamot sa ating ospital at health center. Wala na. Tama mali. Pinangako ko sa sarili ko, re-resolvein ko yan this week. Kanina, mukhang nakikita-kita ko na maganda kinabukasan. Dahil, hindi magkaila sa inyo, wala na nagsusupply sa atin ng gamot. Kaya kahit pang-injection, ikaw bumibili. Laboratory, ikaw bumibili. Benda, ikaw bumibili. Ang nakukuha na lang ng tao sa health center at sa hospital, tumulo doon. Walang gamot. Kung tumulo mo doon, yakapson, ispirin. Bigyan niyo pa ako ng 2 araw, i-update ko kayo sa Facebook ko. Mukhang makakakuha na tayo at mag-normalize na rin ang supply ng gamot. Sa ospital natin, Sagat, at iba pang ospital natin, at mga health center. Kasi pinabibili ko na yung mga maintenance ng lolo't lola ko, yan ang pinaka-spoil sa akin, mga lolo't lola ko. Mga senior citizen, I love you. Yan ang spoil sa akin. Kaya ito, so may mga asin. Sa mga vitamins, sa teaspoon, iron, calcium. So, para mag-normalize namin makuha ang tao. So, ayan, this week ko naman yan. I-resolve. Pangatlong linggo, harapin ko naman yung financial na problema bilang lungsod. Namin yan, dito makaka-recover tayo. Pero ngayon, nandito kami ni Vice Mayor Chi at ng inyong mga konsyal
para agarang makabili kayo ng yero, gamit, plywood, at dos-bordos. Para pag may makulit, talo sa tulo. Teka muna bago ko ituloy ha. Mga bata, may carpio ha. Don't panic, is organic. Tayo ko lang siya. Pasalas G's. Teka muna mga bata. Sinong gustong tumira sa Maynila? Sinong gustong tumira sa Marikina? Boys out. Kayo. Boys out. Pag kayo nakita nang hindi nyo kasama ang nanay nyo, nang hindi nyo kasama ang tatay nyo, ang alas 10 ng gabi, naku, sa Marikina kayo matutulog. Alam niyo na meron doon? Boys Town. Hindi, maniwala kayo sa akin. Katulad nyo rin akong mga bata. Bukas pala, boss. Kung hindi ako nakinig sa nanay ko, malamang hindi ako mayor ngayon. Ito lugar nyo, maganda pa to sa tiniran ko. Mas mahirap ang buhay sa Arten. Dito, walang dumadaang truck. Kami doon, may vibrator ang bahay namin. Pagdaan ng truck, ganon, kadelikado. Pero nakaraos kami. Akala mo sino makakapag-isip, mga bata. O kayo, dito. Basurero, pwede maging mayor ng Maynila. Kaya ang layunin ko, ang ninanais ko, yung pagka-curfew namin is pagiging pangalawang magulang. Baka mamaya, naririnig natin yung kakasaway ng nanay nyo. Ayaw nyo pakinggan, ng tatay nyo, ayaw nyo pakinggan. Sigurado ako, pag nakuha kayo ni J. De La Puente, uy, malakpangan niya natin yung social welfare natin. Pag nakita kayo ni Director J. De La Puente, naku, voice sound na nga abutin nyo. Hindi, para sa inyo yan. Matulog kayo na maga, lalaki pa kayo. Mas mahal ang star. Nanay nyo, walang pambili star margarine. Pag natulog kayo na maga, mas tatangkad pa kayo. Okay, mga bata ha? Promise? Alas 10, uwi na. Sok pa na. Nung araw, ang nanay ko, Sansuwi. Sansutsut, uwi. Hindi, para sa inyo. Mahal ko kayo, kaya gusto ko maiwas kayo sa aksidente. Okay? Going back to you, natutuwa lang ako sa mga kasamahan ko ngayon sa gobyerno, sa Maynila. Mukhang mabilis kumilos. Mukhang mabilis kumilos. Dahil pagbukanan ng gobyerno, madali pa lang nilabas ang pera. Dati, 3 araw, 4 araw, 1 linggo. Inabot lang kayo ng weekend. Kung nagkataon same day, pwede na. So ngayon, ang good news, lahat ng nasunugan, tatanggap ng 15,000 pesos. Yorme, hindi kami nasunugan. Na-water damage kami. Tatanggap naman kayo ng 5,000 pesos. Walang may iwan. Kaya yan, bili nyo ng gamit ninyo, ang damit nyo, ang soil. Ha? Natasha? Avon? Wow, sosyal. Samantala kami ng araw sa Ilaya. Yung brief ko, water. Saka pwede side A, side B. Hindi, para makabili kayo kagad. Bakit ko nilaki yan? Dati 10,000 lang. Ginawa ko ng 15,000 kasi mahal na presyo ng yero, ng pako, dos, kasi gusto ko makapagpatayo kayo. Doon mo lang mabawasan ang gastusin.
Palakpakan nyo lang yung chairman. Mga kagawad natin. Ano? Ako, yan, mga ano. Seso, kaseso. Ayan. So, hindi magkanda pa nga yan. At least, nagtutulong-tulong, mabilis tayo makarecover. Basta, sa puso ninyo, I love you. Mahal ko kayo. Talaga ako, gagawin ko lahat ng mga kaya ko. Makanaos tayo. So mag-iingat kayo. Nandito lang kami ni Vice Mayor Chi. Nandiyan mga kusyal nyo, si Junior. Ayan o, kusyal Ibay. Kusyal Nieva. O yung kapitbahay natin, si kusyal Alfonso. At saka itong sino mas pogi sa amin nilo? Si Makin? Ano nga, uwi na. Ay, maraming salamat sa inyo. I really appreciate it. Gusto ko lang manalo siya para masubukan niya yung ginagawa ko dati bilang isa. Naalala niyo nung kusyal ako, madalas ako dito. Nagtayo pa ako ng computer school dito. Yun ang gusto kong natutunan niya. Yung makita niya, yung tunay na buhay, hirap ng tao. Eh, pinangarap ko, siyempre, ano siya, ginawa niya pang number 1. Ngayon, naalala siya. Nasa kanya na ngayon nga. Ayan dyan, si Joaquin. Nasa kanya, tulong-tulong lang kami. Ingat kayo, pagpalain nawa kayo, na ang pong may kapal. Manila! God first. Thank you.